Handa yung tester natin. Ngayon, switch on natin ulit. Okay. Dito tayo nagre-range 2.5 volts DC. 2.5 volts DC. Ito, tingnan natin Zero bias Zero bias At pangalawang CE99 na gagawin natin. Cymar Power na CE99. Okay, kakatapos ko lang gumawa ng Shockwave na SW15. Ito to. Yan galing Pampanga to. Baka sabihin nyo ito pa rin yung content natin nung nakaraan. Hindi. Iba ito. Ito yung una natin Yan, ito gawa na to. CE99 din yan Isa lang din naman may-ari. Kaya pansinin nyo yung sticker halos isa lang Ito. And then ito. Ayun baka sabihin nyo isa yun, dalawa yan Ayan, CE99, isa lang may-ari. Inuulit na natin, shoutout, hindi maraming salamat sa may-ari na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. May kasunod pa ako nito yung NBX na 5 niya, NBX 5 na Broadway. Okay, issue naman nito ay sabi niya parang nawala daw yung power o ano man. Ano ba pinakakwento? Kasi testing na lang natin Ayan, naka-plug in na yun doon sa may valve. Ako kapag hindi ko kabisado or hindi ko ganun kakuan yung cone book, ano pinakasira, nagbabalve ako para in case na may problema, isiilaw lang yung valve natin. Ngayon, switch on natin. Ang nawala dito kamo yung protect. Diba? Kung mapapansin nyo, dapat yung unang under nyan, protect mo na yan. Ilaw mo na yung protect. Tsaka pag nag-trigger ang relay, saka mawawala yung protect nya. Pansinin nyo, naka-active lang siya wala siyang ilaw ng protect. Diba? Hindi umilaw Ngayon, testing nga natin. Tsaka lang, ipa-plug in nga natin tong isa. Tingnan natin kung umiilaw yung protect nya. Okay, pinaka-plug in na yun doon. Ayun naka-plug in yan doon Ngayon, tingnan natin kung design talaga nito ay hindi talaga umilaw yung protect kapag i-on mo. Tingnan natin Okay. Wala pala talaga siya. Okay, iba yung design nito kakaiba yung design niya. Ngayon, ibig sabihin may power naman pala siya. Yung protect niya hindi pala talaga umiilaw. Hindi katulad sa ibang design na pag on mo, magpo-protect mo na, saka mawawala. Ito wala Okay. Ngayon, dahil may power naman, and then sabi ni Bossing, may history na ng repair ito. Kaya mapapansin nyo yung trimmer nya Ayan trimmer nya iba na. Okay. Ngayon, lagyan natin ng audio. Naglagay na tayo ng audio input and then speaker. Ayan, nakakabit na yan. Ngayon, laptop natin gumagana. Switch on natin ulit. Okay, nag-relay na siya. Yan natin, parang wala pa audio. Meron audio Okay, meron siyang audio. Parang naka pure sub ito. Okay, may audio naman siya. Ngayon, dako muna tayo sa may biasing. Tingnan natin kung ano yung bias na lumalabas dito. Okay. Sinisilip ko, 3 auto rin yung nilagay Ayun 3 auto rin siya Ba? 3 auto rin Yung stock noon, 3 auto rin Ngayon, tama rin naman, 3 auto pinilit nila. Kaso lang, ang gagawin natin dyan, i-fix bias natin dyan. Kasi request natin ng Bossing yan. Kung finix nga natin yan eto rin, i-fix din natin to. Hindi ko lang talagang matandaan kung ano exactly pinaka-issue nito Yan, may audio rin naman honest tayo. Kaso lang, i-fix bias pa rin natin to. Kasi request nga sa atin yan. Ngayon, bago ko siya sukatan and then i-fix bias, promotion muna tayo agad. Baka mamaya makalimutan natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, 2026 na hindi ka pa rin nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe ng YouTube channel natin Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Ngayon, sukatan natin. May tester natin. Handa yung tester natin. Ngayon, switch on natin ulit. Okay, dito tayo nagre-range 2.5 volts DC,
2.5 volts DC. Okay, yung bilang naman yan per span is 0.25. Okay, yan, yung iba kasi nagtatanong kung saan tayo nagre-range ng tester eh. Kasi masanay tayo sa analog against dun sa may digital. Mas madali kasi gamitin yung digital. Ito, tingnan natin ha. Zero bias oh. Zero bias no. Ito guys, tutunog pa rin naman to kahit zero bias. Tutunog pa rin yan. Kaso lang, yung alam mo yung malalim yung tunog niya. Hindi siya, para sa akin, hindi siya ganun kaklaro kapag mababa yung bias. Pero hindi siya uminit. Kaso nga lang, pagdating lalo sa mahinang volume, marinig mo yung parang ngungu yung dating niya. Hindi siya ganun kaklaro. E katulad sa mas mataas, mas maklaro yung tunog niya, mas mainit naman. Kaya playing safe, 0.25, nga 0.26 lang. Safe na safe yun. Okay? Dito halos wala na oh. Wala na masukat ng bias. Dito ganun din, wala rin oh. Okay, wala, halos walang masukat na bias. Pero tumutunog siya. Normal naman, tutunog naman talaga yan. Kaso lang, pangit yung tunog niya. Ngayon, yun pa rin naman ang deal dito. Katulad dito sa may isa na ginawa natin, i-fix bias natin. And then kung ano yung proseso doon, yun lang din naman ang i-apply natin ng proseso dito. Yun lang din naman ang i-apply natin ng proseso. Same lang din. Value, ganun din. Okay, kalasing ko yung dalawang board na. Ito na, nakalas na natin yung board ng channel 2 muna yung inuna ko. Haba talaga ng board ng ano, ng C99. Channel 2 muna yung inuna natin. Ngayon, ito yung sabi ko na may history na ng repair oh. Binalta na nila. Yan, iba na yung trimmer nito. Hindi na yung stock niya na trimmer. Ano ba yung mga stock ka na trimmer? Yung parang ganito siya oh. Yan, parang ganito siya. Iba na, mapapansin nyo. Okay, iba lang yung disenyo pero same lang naman value kasi 302 rin naman gamit nila eh. Tama rin naman, 3K rin siya oh. Yan, 302. Meaning 3K yan. Ngayon gagawin natin, hindi natin kailangan yan, i-fix natin syempre. Okay, ito lang oh. Pwede naman, kaso hindi na tayo magamit ng panginang. Tamaan pa yung ibang mga maliliit dyan. Doon tayo sa nakasanayan natin. Okay, putulin na lang to. May cutter naman tayo eh. Tayo magpakaganda hirap dyan, diba? Okay, tapos pwede mo itong pingutin pag ganito. Yan, mag-ingat lang. Kasi mga maliliit to na piyesa oh. Mamaya pag cutter mo, matamaan yung isa dyan. Ayan. Sabay uga-uga lang hanggang sa maputol. Ayan, putol na, diba? Yung nakalagay 3K rin naman siya oh. Okay, 3K. Ngayon, ang gagawin natin, i-fix natin to. Yung kakabitan mo dito ay ito lang, kaliwa, hindi kanan lang. Kaliwa, kanan. Or either itong kaliwa, hindi taas. Or di kaya itong kanan or sa taas. Ngayon, pakita ko muna sa inyo yung connection niya para mas maniwala kayo ah. Pampaba ng oras kasi saglit lang natin gagawin to eh. Okay? Ngayon, rinse natin ng continuity. Okay, X100 lang pwede na yan. Pansinin nyo. Okay? Yung dito, kung sa kaliwa, sa may kwan tayo, sa may taas, ending kanan. Taas, ending kanan ha. Ito, tingnan natin kung magkadugtong to. Okay? Mukhang hindi siya magkadugtong ha. Magkadugtong. Yan, na shortage siya oh. Okay, meaning yung taas ending kanan na to, itong taas ending gawing kanan ay magkadugtong lang. Ngayon, itong taas ending kaliwa, pansinin nyo, hindi magkadugtong yan. Pansinin nyo ha. Hindi magkadugtong yan oh. May resistance yan pero hindi siya shorted. Ibig sabihin, hindi yan magkadugtong. Hindi siya short ba, yung isang linya lang. Okay, ibig sabihin yan, ulit, ay itong taas ending kanan lang talaga siya. Ngayon, ang lalagyan nyo ng trimmer, ng fixed bias dito ay gawing kaliwa na to or papunta siyang kanan, kaliwa hindi kanan, or itong kaliwa na to papuntang taas. Okay, kaliwa hindi taas. Hindi pwede itong taas na to tapos papuntang kanan, mawawalan ng bias yan. Okay,
Yan, para hindi kayo malito, ito lang, kaliwa, hindi kanan lang. Ngayon, ano ba ginamit natin na sa may CE99? Parang 2.7 yun eh, tapos 150 ohms. Ang labas nun is 100 tuloy, 2.850. Okay, 2.850, tanda ko pa yun eh. Ngayon, ganun lang yung proseso lagay natin dito, or yung materials na lalagay natin, yun din naman, 2.7 tapos 150 ohms. Okay, fix natin. Pinalitan na natin. Nag-series tayo, ayan, makikita nyo, 2.7 red, violet, red, tapos 150 ohms, brown, green, brown. Yan, labas niyan is 2.850. Ngayon, sukat tayo siyempre. Switch on natin, naka-plug na to to. Yung mataas lang na voltahe, yung mga maliliit na linya, nakahang na muna yan. Okay, natin. Ngayon, balik natin ng 2.5. Ayan, sa mga nagtatanong naman kung saan tayo nagre-range, ito, naka 2.5 tayo. Okay? Ngayon, natin kung ano yung bias nito. Ayan, tinaas lang natin konti Katulad dun sa may isa lang, kasi yung stock nito dun sa isa, nasa, yun, 0.24 or 0.23 ba? Ayan nasa 0.2 yan eh. Nasa 0.2 volt. Yan, kulang-kulang 0.25. Tapos ito yung, pansinin nyo tong isa, yung sabi kong halos wala ng bias. Ito. Ito. Wala talaga siya diba? Zero bias na. Iba na naman yung reading yan. Although pwede naman ipihitin yan, pwede naman pihitin yung trimmer para tumaas, pero mas safe ay ganito na lang natin siya. Okay? Ngayon, kung ano yung materials na ginamit dito, yun lang naman gagamitin natin dito. Okay? 2.850, 2,850. Ayan. Okay, balik natin to, tapos i-fix natin tong isa. Sabi ko sa inyo, bilisan natin Ito na, tinanggal ko na yung dalawa Ayan, pangalawa na to, 302. Ayan, 302 meaning 3K. 3 yan, yung unang 3 na yan, 3 yan bilang yan. Tapos 0, kasunod sa 0 is 30. Tapos yung 2 na dulo na yan, ibig sabihin dalawang 0. 30, tapos dagdagan mo ng dalawang 0, di 3,000, 3K, diba? Ngayon, same lang din value. Ginamit natin dito 2.7 tapos 150. Ayan, 2.7K tapos 150 ohms. Ayan, ganyan lang. Okay na. Ngayon, na-fix na natin to. Ano ba gagawin natin? Balik natin to. Balik natin sa may casing nya. Tapos kunting brush pa. Ito, nalinis naman natin na to Ito na lang, kunting brush na lang dito. Tapos sabay, wala, testing na ulit. May audio naman na ito Okay? Naibalik na natin. Ayan, nakabalik na. Kulang na lang dito is tornilyo. Tapos kunting compressor pa para tumalsik yung mga agyo-agyo. Kaya ito tali na lang. Yan, may nakakabit ulit na speaker yan. Okay, tapos naka 220 tayo siyempre. Ayan, naka 220 yan. Ngayon, switch on natin. Ito naka pure sub gas ito. Tapos yung nakakabit na speaker natin is low, or yung sub speaker natin. Ngayon, hindi nyo ganun marinig yan. Pero sa personal, siyempre mas maramdaman mo, or iba yung dating ng tunog nito. Mas lalakas siya ng konti. Okay? Ayan pansin na yun dyan isa kaysa kanina Ngayon, mas marinig nyo yung kalabog against sa kanina, di ba? Kasi meron na siyang biasing. Kaysa kanina, halos zero bias. Pangit ang tunog nun, halos ngungu yung dating niya. Okay? Kung lang naman, kilalibrate lang natin katulad ng isa niyan Ano yung biasing niyan? Yun din yung biasing nito. Tapos ang kinaibahan niyan ay ito, siraing control. Ito naman, buo yung control nito Okay? Ayan mas iba na yung dating ng tunog niya. Naka pure bass ito. Okay, hanggang dito na lang. Wala naman na ibang problema, di ba? Yun lang, Phoenix bias lang natin. Sana matuwa na si Bossing sa pinagagawa natin. Okay. Ngayon, panglas natin na yung Broadway na NBX5 na yun, gagawin na natin yun. Yun siguro parang control lang yata yung problema nun.
Okay, hanggang dito na lang Naway, nakapagbigay ideya ulit tayo sa mga kapwa natin technician na ngayon lang makasilip ng video natin. Sa mga taga-subaybay natin very basic na lang sa kanila ito. Panayan, kabisado na nila. Pero sa mga baguhan na technician, yun na naman yung purpose natin Meron tayong content, makikita na may-ari na kung paano gawin yung unit nila. And then, makapagbigay ideya sa iba na hindi pa hindi pa ganun ka-master ba. Gusto nilang gayahin yung ginagawa natin, di ba? At least may idea sila. Okay, dahil lumabot ko sa part ng video natin na ito, lagi ko lang sinasabi, hindi ka pa rin kasi subscribe Okay, subscribe naman ng YouTube channel natin. Okay, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.